sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, may mga motorista na namang nasita sa EDSA busway. At ang isa, nagpakilalang taga-US Embassy. Ang isa pa, rider na noong masita, aba ay humarurot at nakabaga ng operatiba ng DOTR at siklista. Saksi si Joseph Moro. Pinahihinto ng mga otoridad ang rider na yan matapos dumaan sa EDSA busway sa Ortigas Avenue. Pero imbes na tumigil, humarurot ang rider at nabangga ang isang operatiba mula sa DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation o DOTR SAIC. Kahit may nabangga na, dumiretso pa rin ang rider at pumasok sa bike lane kung saan naman siya nakabangga ng isang nagbibisikleta. Doon na siya nahuli. Pinalaki mo lang yung ano mo. Huwag ka na magdahilan. Labas na yung ano. Malayo pa lang. Para ka na. Nagkagalo sa tuhod ang nabundol niyang 56 anyos na biker. Doon ako natabunan ako ng motor niya eh. Ayon sa DOTR SAIC, walang sugat o bali ang team leader nila na nabangga ng sinitang rider. Paliwanag ng driver, late na siya sa trabaho. Nibertikan ko yung isang sasakyan. Pag ubertik ko, pag pasok ko sa bus lane, nakita nila ako. Anya, di siya tumakas ng mabangga ang tauhan ng DOTR SAIC. Yung preno ko po, bali hindi kumagat ng todo. Tapos pagka niya, parang nabulaga ako, napihit ko yung gas. Hindi ko na uulitin kung wala, nandyan na hindi ko naman talaga po ginusto talaga. Pansamantalang ikukulong ang tumakas na rider dahil sa patong-patong na reklamo na ihahain laban sa kanya. Naharap siya sa mga reklamong direct assault, resistance and disobedience at abandonment of victim. Magkakandak pa tayo ng further investigation. Habang naghihintay tayo ng resolution sa fiscal, i-detain muna natin siya. May naharang ding convoy na dumaraan sa busway at may escort pang motorsiklo. Nang hinga ng lisensya ang driver, nagbigay ito ng diplomatic passport at nang kunan ng litrato ng mga taga-SAIC na galit ang nagpakilalang taga-US Embassy. He is threatening to steal U.S. diplomatic material. All I ask, you give it to the PNP General and he will follow up. Not me, not us. Yeah, it's not us. It's for him. I don't want the U.S. involved, but his threat, which is hostile and illegal to confiscate diplomatic passport. Nagpatiket din naman ang mga Amerikano. Hindi kasama ang mga diplomat sa pinapayagan sa EDSA busway. Batid na ng US Embassy ang insidente at iniutos sa mga tauhan nila na sundin ang mga batas sa Pilipinas, kabilang na ang mga traffic regulation. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Naunsyami ang paglabas ng pasyente sa isang ospital sa Maynila matapos matangayan ng asawa nito ng 100,000 pesos nang nagpakilalang tauhan ng doktor. Tumawag daw ang naturang staff at nag-order ng diskwento para sa professional fees ng dalawang doktor. Pero para hindi raw makaltasan ng tax, nakiusap na via online na ipadala ang pera. Kumpiyansa ang biktima dahil nakapangalan sa isa sa mga doktor ang bank account. At nung ikukumpirma na ng nurse na nakapangalang doktor ang bank transfer, doon na napag-alamang scam pala ito. Lumapit na sila sa tanggapan ng Manila District Anti-Cybercrime Team para matrace ang scammer. Tuloy ang pagdepensa sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas kahit kulang sa sasakyang pandagat. Sabi po yan ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong nasa loob pa rin ng EEZ ng Pilipinas ang mga barko ng China Coast Guard, kabilang na ang monster ship nito. Saksi si Chino Gaston. Pahirapan talaga ang pagpapaalis sa monster ship at iba pang barko ng China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Well, we don't have the means na paalisin. Buti kung meron tayong aircraft carrier na may kasamang destroyer, frigate at saka submarine. Pero ang policy naman natin is that we will just continue to defend our territorial rights in the EEZ. Ang pahayag na yan, itinuturing ng Philippine Coast Guard na utos na protektahan ng EEZ at pagsuporta sa modernization program ng kanilang grupo. I don't think that the President is saying na hindi natin kayang gawin. As what we saw for the past days since January 4, the Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanwa has vigilantly challenged
and drove away the China Coast Guard monster ship. Kamakailan ay inaprubahan na ng Pangulo ang pagbili ng 5 patrol vessels mula Japan at 40 fast patrol crafts mula France. Dagdag ito sa mga nagbabantay sa EEZ tulad ng BRP Teresa Magbanwa na tinatapatan ng China Coast Guard Vessel 3304 na may layong 105 nautical miles mula Zambales. Napalayo rin ng PCG ang tinaguriang monster ship 5901 ng China pabalik ng Bajo de Masinloc matapos ang lumapit sa coastline ng Zambales. Ang pagtaboy sa monster ship nangyari ilang araw bago ang sama-samang paglalayag ng mga Navy ng Pilipinas, Amerika, Australia at Japan. Kabilang sa pinagsanayan ang paglaban sa mga submarine. May namataan ding sasakyang pandagat ng China sa lugar ng aktibidad, bagamat di naman sila nangialam ayon sa AFP. Ang PCG umaasang mauulit naman ang joint operations at exercises din nila kasama ang US at Japanese Coast Guard. Sabi ng isang security analyst, there is no silver bullet that we saw this will be a protracted incremental competition between, of course, China, the Goliath, and of course the Philippines that they did. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Isang lalaki ang hinold up sa Barangay Tisa, Cebu City. Naglalakad lang sa gilid ng kasadang biktima nang biglang may kumorner sa kanya. Makikitang may kinuha sa bulsa ang nilapitang lalaki, saka ito ibinigay sa kausap. At maya-maya may dumating ng motorsiklo at doon umangkas ang salarin, bitbit ang cellphone ng biktima. Dumulog sa barangay ang biktima at nakipag-ugnay na rin sila sa pulisya. Pagtitiyak ng kawani ng barangay, may ginagawa silang hakbang laban sa insidente ng pang-hold up sa lugar. 3 patay sa pananambang sa Zamboanga City at sa CCTV ng Barangay Tetuan, nakabuntot ang 2 SUV sa motorsiklong sinasakyan ng 3 biktima. Sa isa pang anggulo, pinagitnaan ng 2 SUV ang motorsiklo. Hanggang sa umalingaw-ngaw na ang putok ng baril. Walang CCTV sa lugar kung saan mismo nangyari ang pamamaril. Ayon sa mga pulis, galing sa bar ang mga biktima na nagkaroon umano ng alitan sa ilang lalaki sa parking area. Ito na ang ika-8 insidente ng pamamaril sa Zamboanga City mula nung magsimula ang election gun ban. 45 milyong pisong halaga ng diesel na smuggled umano ang bistado sa isang barko sa Bataan. 8 ang arestado. Saksi, si John Consulta. Pagkasampa ng mga tauhan ng NBI Intelligence Service sa barkong ito. Arestado ang 8 tripulante ng MV Efrain na sangkot umano sa oil smuggling. Naharang din ang 11 lorry o mga oil tankers na nanggaling daw sa iba-ibang bayan sa Bataan at Bulacan. May laman na 800,000 liters na pinaniniwala ang smuggled diesel ang barko na nagkakahalaga ng 45 million pesos na kinuha raw nila mula sa isang mas malaking barko sa laot. Huli sa akto ang mga suspect habang nagsasagawa ng paihi. 4 sa 11 truck ang may laman na. May nakuha kaming impormasyon na ito nga, merong mga, ang tawag namin dito paihi no? Walang lisensya, smuggled na fuel, diesel. After a month long of surveillance, ayun nga, na-tsempohan ng aming Criminal Intelligence Division, actual na nagsasaypon na, inililipat na sa truck, hindi nagbabayad ng tax. So, malaking kalugihan sa ating pamahalaan. Paniwala ng NBI, matagal nang nagaganap ang paihi sa port na ito na tago at di madaling puntahan. Nang tanungin kung saan dinadala ang mga smuggled na diesel. Diyan lang sir sa mga sa mga dump truck sir, mga tracking ba. 6 na tracking, deliver yun. 6 na kumpanya? Oo sir, ganun. Bigla nila ako piyatak mo dito. Hindi ko alam na legal pala. Nang komprontahin ng NBI ang kapitan ng barko. May lisensya ka ba bilang kapitan? Recruit lang nila ako sir Kaya... Hindi yung recruit lang. May lisensya ka ba? Tinatanong kita, may lisensya ka? Wala ka rin. Hindi ka ting lisensyadong kapitan. Edi kung mapalubog mo to, wala rin. Walang mananagot. Nandito nga tayo ngayon sa pinaka-upper deck ng barko kung saan ang nasa kanan ko ay ang tinatawag na bridge kung saan nakapwesto ang kapitan ng vessel na ito. Mapasimula sa aking vantage point, mga kapuso, ito nga mga malaspageti na mga hose na nakatali sa may bandang gilid ng barko. At kapansin-pansin na yung ilang mga hose na to nakatawid na papunta sa mga truck
na siyang paglalagyan daw itong mga smuggled na diesel. Pasin-pasin natin dito sa ating pwesto rin naman ay may mga tao na ngayon ng Bureau of Customs na naka-standby na para magsagawa ng test para maghanap ng markers dito sa mga diesel na ito. Ayon sa National Bureau of Investigation ay tatapusin nila kagad ang kanilang investigasyon para makapagsampa na ng patong-patong na reklamo laban sa may-ari ng barkong ito. Marker ang tawag sa kemikal na dinadagdag sa petrolyo na nagbabago ng kulay kapag tinest. Kung walang marker, ibig sabihin hindi pa bayad sa buwis ang kargamento. They will all be charged for violation of Custom Modernization and Tariff Act, violation of tax reform for acceleration and inclusion law, Batas Pambansa bilang 33 as amended, no? At iimbestigahan din namin siyempre yung money laundering part. Sakop pa rin ng AMLAC law, no? Marami silang papanagutan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Sama-samang ilang kapuso artist at personality sa pagsilip sa bagong photo wall sa GMA Network. Saksi, si Lars Santiago. Lalong nagliwanag ang mga koridor sa ground floor ng GMA Network Center dahil sa mga bagong lagay na larawan ng kapuso artists and personalities. All shot with a diamond-like backdrop dahil 75th anniversary ng GMA ngayong taon. Welcome sa bagong kapuso photo wall na pinasinayaan kanina. It's a small token of our appreciation for all of their work and the happiness and strength that they all bring us. This is our way of honoring our talents who has contributed to the success of the network. Nasa gallery ang photos ni Dingdong Dantes, Marian Rivera, Alden Richards, Heart Evangelista, Dennis Trillo, Jenilyn Mercado, Julian San Jose at iba pang kapuso artists. Looking at the photos, masaya ako na na-share ko ang screen o ang stage kasama ang mga talented na kapuso artists na to. An honor to be part of this wall. Nag-pay off lahat ng hard work and of course, I've been a loyal kapuso. Masarap po sa puso na kabilang po ako dito sa punong-puno ng artista. Super thankful po and grateful. Lalo na 2025 is actually my 10th year with GMA. Nasa photo wall ang mga mamamahayag ng GMA tulad ni 24 Oras anchor Mel Chanco, Vicky Morales at Emil Sumangil. Unang hirit host Arnold Clavio at KMJS host Jessica Soho. Napakalaking honor yan na makapiling mo sa photo wall na ito ang mga talagang bigating mga artista at mga news personalities ng GMA. Yung mapasama ka dito, napakalaking blessing. Thank you to GMA. Kasama rin sa wall ang larawan ng namayapang kapuso anchor at broadcaster na si Mike Enriquez at iba pang personalidad ng GMA Integrated News at Public Affairs. Bukod kina President and CEO Gilberto R. Duavit Jr. at Executive Vice President and CFO Felipe S. Yalong. Nasa pagkapasinaya rin sina Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, Senior Vice President for GMA Entertainment Group, Lilibeth G. Razonable, Vice President for Corporate Affairs and Communications, Angel Javier Cruz, at Vice President for Public Affairs, Arlene Carnay. Dumating din ang ilan sa mga members ng Board of Directors ng GMA Network tulad ni na Executive Committee Chairman Joel G. Jimenez, dating Chief Justice Artemio Panganiban, Laura Jimenez Westfall at Judith R. Duavit Vasquez. Para sa GMA Integrated News, Lars Santiago ang inyong saksi.
Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita si Vice President Sara Duterte matapos siyang ma-impeach ng Kamara. Ang sabi niya, naghahanda na ang kanyang legal team. Inalmahan ng ilang kongresista ang umano'y pangmamaliit ng bise sa impeachment process. Saksi, si Marisol Abduraman. God save the Philippines. 2 araw matapos na impeach ng Kamara, Sara D. Duterte. humarap sa media si Vice President Sara Duterte. Hindi pa raw niya nababasa ang mismong reklamo, pero abala na raw ang kanyang legal team sa paghahanda para sa impeachment trial. We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So we leave it to the lawyers. Handa ba ang bise humarap sa impeachment court kung sakali? Kung pwede namang hindi, and I understand pwede naman, hindi na. Oo. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. You think you have the numbers in the Senate to be acquitted? Hindi ko masabi yan ngayon, sir. Wala pa kami dyan. Are you not confident that you have enough allies to avoid a conviction in the Senate acting as an impeachment court? Hindi ko pa naisip yan, sir. I've not counted numbers of votes in the Senate, so we are not there yet. We are still, the legal team is still in the preparation of the defense and what we will do moving forward. Pinakamataas na parusang pwedeng ipataw ng impeachment court ay ang pagkakatanggal sa pwesto at habang buhay na hindi pwedeng humawak ng anumang pwesto sa gobyerno kung mahahatulang guilty. Resignation is not an option. Wala pa tayo doon, ma'am. Masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun pa lang tayo sa pagbabasa ng. Actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. Hindi muna tinukoy ng bise kung sino ang kanyang magiging defense team. Pero ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na nauna na nagsabing mag-aabogado para sa kanya, posibleng hindi raw kayanin na maging lead counsel. Maybe if he wants to, he can be part of the defense team. But because of his age and because of rigorous preparations in an impeachment case, baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-lead. Dahil medyo may edad na si former President Rodrigo Duterte. He's already 80 years old this year. Hindi pa raw sila nakakapag-usap ng kanyang ama, pero nagpahatid na raw siya ng mensahe rito. I think I said everything will be all right. Yan ata ang sinabi ko. His reply was a song. MacArthur's Park. So, nagpadala siya ng video na kumakanta siya. Yung Vice Presidente na yan, pag nakita mo, kausap mo lang, sabihin mo na, Day, memorize yung MacArthur's Park. 215 na kongresista ang nag-endorso sa impeachment complaints, kaya diretso na itong na-transmit sa Senado. So I feel betrayed. Actually, ma'am, wala akong feelings. Wala akong feelings about it. Kasi, kung napapansin nyo, wala naman kasi talaga akong barkada na politiko. I don't join their circles. But we are friends. Kaya siguro, ganyan din siguro kadali sa kanila ang magdesisyon about the impeachment. Kasi wala naman talagang something that is worthwhile sa aming pagiging magkaibigan. I'm okay. Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Unang-una sa listahan ng mga pumirma, si Presidential Son at House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos.
How do you feel po? Sabi ni BBM, hindi niya supportado yung impeachment, pero number one na, unang-unang pumirma yung anak niya. Kasi sabi, ito lang daw basahin ko. Sabi ni Congressman Marcos, hindi siya ang nagsulong sa ika-4 na impeachment complaint, pero hindi anya dapat magtaka kung siya ang unang pumirma sa reklamo. As to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. So, nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Unang tinukoy sa articles of impeachment ang mga binitawang salita ng bise laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Pero giit ng bise, I did not make an assassination threat to the President. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next, would you not say that? I think we know the truth to that, so let's just leave it at that. Hindi naman sinagot ng bise ang tanong kung naniniwala siyang walang kinalaman ng Pangulo sa impeachment at kung naniniwala siyang may gumalaw na pera para rito. Ang ilang kongresista, hindi naman nagustuhan ang tila pangmamalitaw ng bise sa impeachment process sa paghahabing dito sa magkasintahang naghiwalay. Pinapakita nun kung gaano kababa ang kanyang regard o pagtingin sa public service. Kung gaano hindi niya pinapahalagahan ang mandato ng taong bayan at yung ating mga democratic processes. Gusto kong sabihin kay VP Sara, hindi ito usapin ng jowaan. Usapin ito ng public accountability at pananagutan. Wala pang nakatakdang petsa kung kailan magsisimula ang impeachment trial. Pero nauna nang sinabi ni Senate President Jesus Escudero na sa Hunyo na ito posibleng masimulan dahil naka-break na ang sesyon. Si House Speaker Martin Romualdez, ipinapaubaya na raw ito sa Senado at sinabing di umano ito minamadali. Ang mga pumirmang kongresista na dagdagan pa ng 25. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, nasa kanilang distrito o sa ibang bansa ang mga ito na magpirmahan ang mga kongresista noong Miyerkules. Sakaling tanggapin ng Senado ang mga dagdag na pirma, aabot sa 240 ang mga endorser ng 4th impeachment complaint. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Nagliyab ang tren na yan sa Delaware County sa Pennsylvania sa Amerika. Kasabay niyan ang malakas na usok habang inaapula ng mga bumbero ang sunog. Ayon sa mga otoridad, nagsimula ang apoy sa unang bagon ng naturang tren. Nailikas naman ang mahigit 300 pasahero. Naglabas na pahayag ang asawa ni Barbie Hsu kasunod ng pagpanaw ng Meteor Garden star. Inalala rin si Barbie ng co-star na si Vanessa Wu. Ating saksihan. Simpleng locker, tulay, at dining table na tila sasakyan. IG-worthy ang mga location na ito sa Taiwan. Pero hindi lang yan basta pang flex sa social media para sa Pinoy fans ng hit 2000 series na Meteor Garden. Dahil sa mga lugar na ito, sinut ang ilang iconic scenes ng serye na malaking bahagi ng kabataan ng maraming millennial. Naghahatak pa ako ng mga kapitbahay na manood sa bahay para sabay-sabay kaming manood. Kaya nang mamayapa sa edad na 48 ang Taiwanese actress na si Barbie Hsu dahil sa pneumonia, tila muling nabuhay ang Meteor Garden fever. Nostalgia trip ang marami, gaya ni Victoria Pendaton na personal na nakilala si Barbie noong 2018. Oh my God. Of course. Oh my God. Dapat masaya lang ako noon pero umiyak ako. Umiyak ako kasi I was so happy, very welcoming and very humble. Sa co-stars ni Barbie sa Meteor Garden, nauna nang nagpaabot ng pakikiramay sina Ken Chu aka Shimen at Jerry Yan aka Dao Mingsu. Ngayon naman, si Vanessa Wu aka Mei Zuo ang nagpaabot ng mensahe.
Nagpasalamat si Vanessa sa lahat ng kabutihan ni Barbie mula pa noong una silang magkakilala. Mensahe niya sa aktres, rest in love. Ang ipinaramdam na pagmamahal ng fans mula sa iba't ibang panig ng mundo, ipinagpasalamat ng naiwang asawa ni Barbie na si DJ Koo. Ayon sa South Korean DJ and producer, hindi mailarawan ang kalungkutan at sakit na kanyang nararamdaman. Wala na raw siyang lakas at ayaw na rin niyang magsalita. Binatikos din ni Koo ang anyay mga naninira kay Barbie at kanyang pamilya at mga nagkukunwari raw na nagluluksa. Gagawa raw si Koo ng mga legal na hakbang para protektahan ang mga anak ni Barbie sa mga masasamang tao. Ibinahagi rin niya na ibibigay niya sa nanay ni Barbie ang naiwan niyang assets. Itinuring din ni Koo na regalo ang mga oras na nakasama niya si Barbie at hindi niya ito ipagpapalit sa kahit anuman. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Marami raw natutunan si Herlene Budol matapos masangkot sa kontrobersya noong isang taon. Sabi niya sa GMA Integrated News interviews, naging sandigan niya noon ang kanyang pamilya, ang namayapan niyang lola at ang Panginoon. Napatawad na rin daw niya ang lahat ng sangkot sa issue pati na ang mga basher. Fast forward to today, thankful si Herlene sa sunod-sunod na blessings. Gaya ng pagbabalik niya sa GMA Afternoon Prime sa Lunes via Binibining Marikit kasama ang TikTok Clock co-host na si Pokwak. Leading man niya sa serye, sinabagong kapuso Tony Labrusca at Manhunt winner at Sparkle artist Kevin Dasson. Kanino kaya siya mas close? Si Tony. Tony? Oo. Bakit? Obvious naman kasi hindi ko kaya kausapin kagad yung apam, di ba? Siyempre si Kevin din. Sabi mo nga, di ba, nahihirapan kang... Oo. Inaangkop niya yung sarili niya kahit hindi niya ako maintindihan. Kala mo nga nagsa-sign language lang kami. You. Salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.